Hanggang sa mga maliliit na detalye, binilikan ng mga otoridad ang silid kung saan natagpo ang patay si Jeffrey Jennifer Laude. At maging ang bar kung saan daw una nakita si Laude at Pemberton, sinuri rin. Pero ang company Pemberton tutol sa isinagawang inspeksyon. At live mula sa Olongapo City, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Pia, itinuloy pa nga rin ng panel of prosecutors ang nakaschedule na ocular inspection kanina sa mga lugar na pinangyarihan ng insidente na may kaugnayan sa pagkamatay ng transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude. Ito'y sa kabila ng mga inihain na motion para ipatigil ito. Kuha ang videong ito sa loob ng Cellzone Lodge sa Olongapo habang isinasagawa ng piskalya ang ocular inspection sa kwarto kung saan natagpo ang patay si Jeffrey Jennifer Laude 3 linggo na ang nakararaan. Naroon ang mga abogado ng mga Laude at na itinuturong suspect na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sinuri ang bawat detalye mula sa reception area ng motel hanggang sa banyo kung saan natagpo ang wala ng buhay si Laude. Sa litratong ito sa loob ng kwarto naman, makikita si Barbie kausap si Chief Prosecutor Emily De Los Santos. Si Barbie ang kaibigan ni Jennifer at witness ng prosekusyon na siyang positibong nagturo sa larawan ni Pemberton. Bago ang Cellzone, nag-ocular din sa Ambience Disco Bar kasama rin si Barbie. Dito naman sinasabing unang nagkakilala si Laude at Pemberton. Mabigat, sobrang mabigat. Tapos yung lalo makita mo yung CR, lahat na sa isip ko. Yung talagang makatotohanan. Kaya nga ocular eh. So, ngayon, nabigyan namin buhay kung gaano katama yung mga sinasabi ng testigo patungkol sa nightclub. Okay? Pero kung paano yun makakatulong sa kaso o hindi ko pwedeng sabihin sa ngayon. Masyadong premature. Pero ang panig ni Pemberton tutol sa isinagawang ocular inspection. Katunayan, inihabol pa nga raw nila kanina ang motion for reconsideration para ipatigil ito, pati na ang nakatakdang pagkuha ng DNA samples ng PNP Crime Lab mula kay Pemberton. Hindi na raw kasi ito sakop ng jurisdiksyon ng piskalya, pero agad itong ibinasura ng piskalya. They can have their own interpretation as long as the panel knows we do it in accordance with the rules. Saan kami makarating, taas noon naming haharapin yan. Complainants o kung sino magsabi, we will not be affected by that. Gate ng piskalya ang isinagawang ocular inspection ay naglalayong tiyaking walang butas ang testimonya ng mga testigo. Bukas, inaasa magtutungo ang PNP Crime Lab sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para kunan ng buccal swabs at lateral fingerprint si Pemberton. Pia, inaasahan din ng panel of prosecutors na sa loob lamang ng ilang linggo ay lalabas na ang resulta nitong gagawing DNA sampling kay Pemberton. That way ay mapapabilis na rin daw ang kanilang pagdedetermine ng probable cause kung dapat nga bang sampahan na ng ang reklamong o ng kasong murder itong suspect na si Pemberton. Pia. So, Rida, tiyak na yan na matutuloy yung pagkuha ng DNA sample kahit na ito'y tinututulan pa nga ng company Pemberton? Tama, Pia. Actually, kaninang umaga lamang yung huling at pangalawang motion na isinabmit ng kampo ni Pemberton na para ipatigil itong gagawin sana na pagkuha ng DNA sampling bukas. Pero agad din naman itong ibinasura ng prosecutors, which means matutuloy daw anytime tomorrow ang pagkuha ng PNP Crime Lab ng DNA sampling ng buccal swabs at ng lateral fingerprints dito kay Pemberton. And mula bukas, magbibilang tayo mga 3 weeks daw bago ilabas itong resulta ng DNA sampling. Pia. At Rida, meron pa bang iba pang mga pending motion yung depensa dahil di ba meron silang motion na ipatigil ng tuluyan yung buong investigasyon? Actually, Pia, kasi yung kanilang part ng preliminary investigation last week, sinasabi nila na kung pwede raw ay i-downgrade yung reklamong murder to just homicide. Ito naman ay biglang kinontra ng panel of prosecutors dahil lang sabi nila wala raw na authority o kapangyarihan ang kampo nitong si Pemberton para diktahan sila dito dahil nga ito ay trabaho na ng panel of prosecutors para i-determine kung meron bang sapat na basihan base doon sa mga ebidensyang nakalap kung dapat nga bang i-push through yung reklamo para maging kaso. So yung kanilang, kung ano man daw yung petisyon o motion na kanilang isa-submit within this time frame ng preliminary investigation ay wala raw bearing dahil daw nakasalalay daw ang determination of probable cause doon sa mga ebidensyang naisampa na, Pia.
At so Rida, kanina meron ba silang mga nakuhang bagong impormasyon o kahit anong ebidensya sa kanilang ocular? Kanina, Pia, ang layunin lamang nitong ocular inspection is to establish yung i-match ba ang mga salaysay ng mga testigo doon sa mismong nandoon mga nakitang iba pang detalye sa loob ng dalawang lugar, particularly yung ambience, disco bar, and itong sa cell zone lodge. Kanina, very detailed nga, gaya ng sinabi ni Chief Prosecutor, kahit yung lighting mismo, kahit yung distansya between the cashier at yung pinaka-room kung saan namatay itong si Laude. Yun yung mga in-establish. So wala naman nang nakita na iba pang ebidensya na natira doon dahil as we understand, nalinis naman na itong dalawang lugar na ito. Ang only purpose for doing the ocular inspection ay para pagtagpi-tagpiin yung salaysay ng mga witnesses doon sa mismong makikita sa loob nitong dalawang lugar na ito, Pia. Alright. At masasabi ba, Rida, na sapat na yung ginawang ocular kanina? Kailangan ba ng isa pa just to do the matching of the testimonies tsaka doon sa nakita nila? At balikan ko lang din, Rida, yung nabanggit mo na itutuloy yung pagpapakuha ng DNA samples, no? At yung buccal swab. Gaano katagal bago nila makuha yung resulta nito? Doon sa unang tanong mo, Pia, ang sabi sa atin Chief Prosecutor, more than enough na raw yung kanilang nagawang ocular inspection kanina para raw makasama yan bilang piece of evidence sa kanilang determination of probable cause. Doon sa pangalawang tanong mo naman na ang sinabi mo ay kung gaano katagal before makuha yung DNA sampling, sabi nila ang estimate daw na time frame for this one would be 3 weeks daw. After 3 weeks, hindi pa rin naman yan nakakalagpas doon sa 60-day period ng preliminary investigation ay mailalabas na hopefully yung resulta ng DNA sampling. Pia. Maraming salamat, Rida Reyes.